Bago po ako magsimula sa preaching, na-overwhelm lang po ako sa issue na meron ng Christendom. A great man fell to sin and has to step down from the ministry. Nabalita po ito nung Friday morning dito at siguro gabi sa Amerika. The second man na sikat at kilala na nag-fail. My point is not to tell you kung na may nag-fail na man of God. Ang point ko is we're not immune sa kasalanan at posibleng pagbagsak sa kasalanan. Whether you are a great man or not, whether you're a good theologian or not, pwede po tayong bumagsak. Ang point ko is this, let us continue to pray for one another. Walang malakas sa mundo, ang Panginoong Jesucristo lamang. Walang merong malaking pananampalataya na hindi po babagsak. The man after God's own heart failed. Bumagsak siya sa kasalanan. Wag na po tayong magtaka na mayroong pang babagsak na mga magagaling na theologians ng mundo with hardline interpretation. Kung sila nag-fail, pwede rin po tayong bumagsak sa kasalanan. Kaya ang request ko po sa inyo is we pray for one another para patuloy tayong pag-ingatan ng Diyos, tayong lahat. Sana po naintindihan niyo ako. Just break po, bago po ako mag-preach, just I love listening to the preacher. Okay? Nung bago po ako pumunta ng Cagayan de Oro, ay nag-listen pa ako. Gusto ko pa siyang pakinggan kasi nga yung mga kasama ko magtuturo, puro theologian, Pastor Lito, Pastor TJ ng Baguio, si Pastor Dominic, we're all theologians. Ako lang ang hindi. Kaya gusto kong makasabay ng konti. Then, pagdating ng Friday morning, yun yung balita sa amin nung sumundo sa aming pastor. Bumagsak sabi niya. Kaya after na sabihin sa amin, Pastor, tuwan-tuwa kami. Tuwan-tuwa ako sa training natin ngayong araw, sa kahapon. Sana tuloy-tuloy po yung ating training. After that, bumagsak sabi niya. Kaya ganun po, no? Malungkot po kami. Ako personally malungkot. Kung gusto niyo malaman yung pangalan, i-approach na lang po ako mamaya. Ayaw ko namang isabihin ng public. Kung gusto niyo pong malaman, baka pinapanood ninyo siya o pinapakinggan. Alam ko meron pong nakakapanood sa kanya at nakakapakinig. Kung gusto niyo pong itanong, is personal niyo lang po akong tanungin. But my warning is, if he fail, we can also. Pwede rin po tayo. Wala pong immune, walang super saiyan dito na nagtatransform kayo tapos hindi na kayo matalo-talo ng Diablo. When you read the Bible, alam niyo po ang gusto kong sabihin. Kaya samahan niyo po sa kalat ng gawa. Acts chapter 13, verse 42. Acts 13, verse 42, 4-2. As they went out, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. And after the meeting of the synagogue broke up, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. The next Sabbath,
Almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. But when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. And Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "It was necessary that the word of God be spoken first to you. Since you thrust it aside and judge yourselves unworthy of eternal life, behold, we are turning to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. But the Jews incited the devout men of high standing, and the leading men of the city stirred up persecution against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. But they shook off the dust of their feet against them, and went to Iconium. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat. Salamat po sa pagkakataon na mag-aaral po kami ng inyong mga salita. Salamat that this time we'll talk about responses and how you work in the kingdom, na kung paano ginamit po ninyo ang inyong abang lingkod na si Pablo. Hiling namin tulungan kami that we would see the light how the Gentiles saw it, and magkaroon kami ng great joy kung paano ang mga mananampalataya were filled with joy. Tulungan po ang inyong abang lingkod as he exposed the word. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Pinag-aaralan natin, mga kapatid, ang usapin patungkol sa mission o pagbabahagi ng salita ng Diyos ng tandem na si Bernabe at ni Saul. Pumunta sila sa Pisidia, and sa time natin is Turkey, o isa ito sa bahagi ng tinatawag nilang Asia Minor, sa panahon ng panahon po nila nang nangyari pong lahat ng ito. At pumunta sila sa Pisidia to share the gospel. First destination is synagogue. Ready listener ang meron. Pagkakataon nila na mayroong oportunidad nila na makakapakinig ng salita ng Diyos. Anong ang maganda kay Paul and Barnabas o ni Bernabe? Hindi sila pumunta sa sinagoga and rebuking everyone. Hindi sila pumunta doon sa lugar para ipakita that we are great and you are not. Hindi sila pumunta sa isang lugar para sabihin sa tao na mga bobo kayo sa salita ng Diyos, mali ang preaching, etc., etc. What they did is, they sit and let the scripture be read, binasa ang salita ng Diyos, and then nagtanong yung mga nagbabasa doon kung sino ang mayroong opinion. Ang kahirapan sa kanila, mga kapatid, every time mag-gather sila, binubuksan lang po nila yung scroll. Binubuksan lang po yun, tapos sa aralin. Next Sabbath, kukuha ulit sila ng scroll, tapos babasahin. Yung privilege nila para pakinggan ng salita ng Diyos, gano'n lang po sa kaliit. Alam niyo yun, every Sabbath, doon ka lang makakarinig ng Word of God, pagkatapos pag-uusapan po yun nung merong mga opinion about the Word. Tapos, susunod, next Sabbath ulit, gano'n din ang mangyayari. Hindi po siya ganito sa atin. May Bible tayo, may Bible ako, may Bible kayo,
depende sa translasyon na gusto ninyo, depende sa pagkakalimbag ng inyong Biblia. Kung yan ay small letter na maliliit yung sulat na kaya nyong basahin, yung malalaki para sa amin is depende ano yung gusto nyo, anong gusto nyong cover. Matigas na cardboard ang cover, yan ay leather bound para mas matibay. Wala silang ganong pribileyo. Hindi nila ito pwedeng iuwi sa bahay and then read their scrolls dahil lang mahal ng scrolls. Kaya ang meron lang, kings, synagogue, and the temple, and school. Ayun lang po yung meron. Kaya alam niyo yun, ang galing nila sa Bible, kahit nakikinig lang sila every Sabbath. Pag nag-uusap sila, mga kapatid, magko-quote sila ng verse sa Bible, from their mind, tapos sasabihin yung line, at kaya nilang sabihin yung line. Hindi naman ito yung mga linya na meron tayo na, I can do all things through Him who give me strength. Mga ganun yung mga memory verse natin. Do you agree? God has a plan for you. Sa Israel po yun. Di sa lahat ng tao. Kapag ginagamit nyo po yun, ang sinasabi magpasakop kayo sa Babylonia, I have a perfect plan for you. Huwag nyo i-apply, magpasakop kayo sa China, ibabalik ko kayo ulit sa Pilipinas. Yun po ibig sabihin nun pag in-apply ninyo. Agree kayo? Wala naman siyang ganun. Kaya yung Jeremiah 29 verse 11, kung God has a perfect plan for you, huwag niyong i-quote ang Jeremiah 29:11. Out of line. Sila pag nag-quote, they're so precise on that na nakahango nila. It is because yung mga bata ay nag-aaral mabuti. Kaya yun po yun. They have synagogue is a place to study. It is not a place to play. It's not a place to roam around. It's not a place na ikaw ay magmi-minister tapos hindi ka makikinig ng word. Hindi ito lugar para doon. Ang synagogue guys, nandun sila to study and to worship and to praise the Lord. Not simply to praise, but to study the word. Yung kanilang priority. Ito na yung nagiging problema natin sa Kristendom. Mga tao ang gusto nila pag Sunday, ang haba-haba ng pag-aaral ng pagkanta nila, pagdating sa Word of God, gusto nila mabilisan. Nagpalit na sila ng priority. Kasi pastor, Sunday is worship. Sige, pagbigyan na natin. Gaano karaming kantang nasulat sa Biblia? Ilang chapters meron? 150 ang pinakakonte kasi Psalm is 150. Then we have Proverbs. I don't think so kinakanta ang Proverbs. Baka Song of Solomon kinakanta. Song of Miriam. Song of Deborah. Some Song of David na hindi nakalagay sa... Tapos, ilan yun? Compared to 1,189, isubtract nyo sa 1,189 ng chapters ng Bible, isubtract nyo yung mga songs, tapos ang priority, kakanta lang, kakalimutan yung Word of God. Kung bakit marami nagpe-fail, kakakanta na lang, nakalimutan na yung Word of God, yung Jeremiah 29:11, sumapply. Intindihan niya po, kaya huwag nang ginagamit, God has a perfect plan for you. Ipapakulong ka niya sa China. Doon ka sa Scarborough Shoal. Gusto nyo ba? Pastor, ayaw namin. It is out of line. Hindi po yung God has a perfect plan for you. Okay. Ito yung pagkakataon na to exchange their thoughts. Okay. Yun po yung sentro ng synagogue. They're not simply there to sing and pray. It's a center of their study ng Word of God. Temple is not simply nandun sila para manalangin. It's a center of their study and their worship. Pag si Pablo nangaral,
Tingnan naman yung pangangaral niya, no? Haba-haba. O sukdulam yan nakatulog. O pagka nakatulog ka, yun, nalaglag, namatay. Pero sa kanyang pangangaral, gaano man kaganda ang pangangaral, we expect response. Meron pong mga tugon kahit papaano. Kahit anong gawin niyo po, when you do the preaching, may inaasahan tayong tugon. Kaya lang, yung mga pastor, meron silang kapritsyo na ginawa. Yung ginagawa nila is they call pulpit altar. Alam niyo, mga nananawagan, tapos si papaluhurin. Yung naging teacher ko sa preaching, do ilang araw ko lang siya naging teacher, sabi niya, bakit tayo nagpapa-altar call? Familiar kayo? Ako lang yung medyo kaedad ko na sa Kristyanismo, alam na nila yung altar call. Mga nanawagan yung pastor, palalapitin yung mga miyembro sa harap, and then they pray. That's altar call. Yung iba naman, pinapatanggap yung mga tao, yun sa paraan nila ng altar call. Sasabihin niya, maraming tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng teacher namin, nagpapa-altar call tayo para malaman natin kung ilan ang tumugon sa salita ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin sa kanya, ewan ko sa iba, yun daw yung purpose kung bakit merong altar call. Para malaman si ilan yung tumugon. Hindi kayong nangingisda ka, sabi na, itatapon mo yung lambat, hindi mo siya ihilahin para malaman mo kailan po yung mga nandun. Ang danger ng altar call is this. Bisa pinipilit nila na mapapunta na sa harap lahat. It takes a lot of time. Halos kasing haba ng preaching yung altar call para lang mapapapunta sa harap lahat. Hanggang sisilipin mo ikaw na lang mag-isa doon sa upuan dahil mag-isa mo na lang aakyat ka na rin sa harap. O lalapit ka na rin sa harap. That's the danger. Ayun po yung mahirap sa altar call. It's a fake one. Pina-altar call mo, hindi mo alam kung totoo silang pumunta doon. Dahil sa kakulitan mo na lang, talagang pupunta na yung mga tao. Yun po yung mahirap when you do the altar call. But they're legit. Merong hindi, merong lehitimo. Meron yung gusto lang talaga mapo-forward ang lahat at masabi, nag-forward sila lahat. Nagmamakaawa ka na, kaya nag-forward na sila. Ang response sa Bible is, ano yung tugon ng tao doon sa message? Mag-altar call ka at hindi. Ang isang tutugon sa mensahe ay tutugon po yun sa kanyang conviction, sa kanyang narinig. You don't need to force them to go in front, sa harap, para sila tumugon. Kaya ngayon meron tayong pag-uusapan mga responses. I said responses kasi hindi po iisa ang tumugon dito at hindi rin pareho yung tugon. Tignan niyo po ang verse 42. As they went out, ito yung lumabas na sila sa synagogue, the people begged that these things might be told them the next Sabbath. Wow! Saya, di ba? Ito yung, kung ikaw si Paul, you have overwhelmed with joy. Alam mo yun, tuwan-tuwa ka dyan na merong ganong tugon yung mga tao. Sila pa yung nagre-request sa iyo na bumalik. Ito po yung meron kami nung Sabado, nung Friday. We have this good response doon po sa mga pastors. Nung nasa airport kami, kausap ko si Pastor Lito, sabi ko, I have a suggestion kasi. Sabi ko, Pastor, kayong kasama nating nagturo, sabi niya is, hindi po nakakatakot yung ginawa ni Pastor Lito of, alam niyo yun, yung pinatamaan talaga yung certain belief ng mga pastors nandun, which belief din ni Pastor Lito. Sabi niya sa akin, anong tingin mo? Mukha nga, sabi ko, parang you have attacked them directly. Inatake mo silang diretso, sabi ko. Ganun ba? Sabi niya. Pero tama naman, Pastor, sabi ko.
I have a suggestion for you. Sabi ko sa susunod, you take the two principles, the line and the text and framework. Then do that. Sabi niya, it's a good suggestion. Pero sabi ko, ganun pa man ang ginawa natin, natamaan natin ang kanilang mga belief. Gusto pa rin tayong bumalik. Dahil sabi ng mga pastors is, kailan ulit ang training? It should be 6 months after. Dapat kapag binilang nyo, that will be March or April dapat. Sabi nila, can we do it January after 3 months? Kaya sabi ko kay Pastor Lito, this is the best response na nakita ko sa pagtuturo natin sa labas. Siguro sa mga pastor na na-meet natin, ito yung pinakamagandang tugon na aking nakita, sabi ko. Ewan ko sa inyo kung yung ginawa ninyo, sabi niya, palagay ko rin ito yung pinaka-best response na meron. Tuwan-tuwa kami kasi ganun yung request sa amin. Come back please and we'll study again. Mga kapatid, this is the same response na meron tayong makikita rito. Sabi ng mga tao, please balik kayo. Gusto pa namin kayong pakinggan. Diba nakakatuwa yun? Basta it's so amazing about it. Kasi ganito, no? Pag kami po nagtuturo ng mga pastors, pag natapos yung training, we simply pray, tapos mag-iwa-hiwalay, tapos sasabihan lang namin yung contact, sa susunod, ganito yung training. Hindi mo kami sinasabihan, pastor, kailan ulit? Wala pong ganun eh. Wala silang ganun. We simply part ways, tapos, sasabihin na lang namin doon sa contact namin, sa ganitong araw o ganitong buwan, babalik kami for the training. Then mag-gather sila, nandun naman sila. But yung response na kamukha nito, madalang pong makita. Lalo na yung mga pastors, prideful. May kanya-kanya silang churches, may kanya-kanya silang denomination, may kanya-kanya silang pinag-aralan sa Bible school. Kito, mga aral na tao na nandun sa synagogue, at narinig nila yung preaching ni Paul coming from the Old Testament, tapos sinahatid sila kay Jesus Christ. Alam niyo yun? Yun po yung nawawala sa preaching, how it is connected in the Old Testament. Ang sasabihin sa atin, Pastor, yung Old Testament, hindi na dapat nating inaaral. Tapos sasabihin mo sa akin, Jeremiah 29 verse 11, God has a plan for you. Kala ko ayaw mo na yan, ngayon diyan ka nagko-quote. Tapos hindi na, pasay na ang Old Testament, God will provide. Jesus Christ po yung God will provide. No, wag niyo pong kino-quote ang Genesis 22. That is Jesus Christ on the cross. God will provide a lamb. Hindi na sinabing God will provide money. Okay, pag sinabi niyo God will provide, tandaan niyo that's not Genesis 22. Okay, it's your God is faithful and good. That is, God will provide. Pero pag ginamit niyo yung Genesis, Jesus Christ po yun. Ito po yung tugon. Ito yung pinakamasarap na tugon na meron. Kung ako si Paul, alam niyo yun, tuwang-tuwa ako na sasabihin ko kay Bernabe, wow, we have a good response. Ang galing ng mensahe ng Diyos. Sipin mo, pinababalik tayo. Tapos, tingnan niyo yung maganda pa sa verse 43. And after the meeting of the synagogue broke up, lumabas na sila, lumabas. Ito po yung maganda, sabi na, many Jews and devout converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who, as they spoke with them, urged them to continue in the grace of God. Kasi pinadaming sumunod. Okay, lumabas sila, no? Si Pablo at Bernabe, palagay ko tuwan-tuwa, with the half. Yung una, yung kalahati. Maraming mga Hudyo. Yun ang kanilang target kasi, initially. Maraming mga Hudyo. Tapos, hindi lang Hudyo, devout converts to Judaism. Mga kapatid, ito ang purpose ng gospel, ng Book of Acts. Ang paglaganap ng mabuting balita
ng Diyos na trabaho ng Banal na Espiritu sa mga Hudyo patungo sa mga Hentil. Yun po yung usapin ng Acts. Paano ito lumaganap? Yun ang gustong sabihin ni Pablo ni Dr. Lucas kay Teopilo. Teopilo, ito yun yan. Lumaganap ang salita ng Diyos na trabaho ng Banal na Espiritu sa mga Hudyo at lumaganap din sa mga Hentil, kamo-kamo. Okay, parang ganun po yun. Kaya lumapit sila kay Paul and Barnabas, tapos ito yung tugon nila, yung ginawa ni Paul and ni Barnabas. And they spoke with them, urged them, sinabi na sila'y magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Sana laging ganito, when we share the gospel, sana pag nagbahagi tayo ng salita ng Diyos, meron ganito. Ang sarap ng ministry nila sa Pisidia. Alam niyo ba yun? Kapag merong nagmi-mission at ganyan na nangyari, tuwan-tuwa yung mga tao. No, hindi po ito yung iba-iba ang paraan. Merong maganda, merong hindi magandang paraan yung mga tao, but they use everything para lang sila makagather ng tao. Nung sinimula ng Saddleback Church, ni Dr. Rick Warren, sinabi niya, sila ay magtitipon at magpapakain ng spaghetti. Okay. Every Sunday, nagluluto sila ng spaghetti and inviting people for a spaghetti fellowship. Okay, yun po pasimula ng Saddleback. Pag binasa niyo po yung Purpose-Driven Church, yung kanyang technique. Yung bago kong kakilala, di pa kami magkaibigan, pero kaibigan yung trato niya sa akin. Ang tawag ko sa kanya si Pastor Totoy Bibo. Okay. Tanong niya lang ako bakit ko siya tinawag na Totoy Bibo. Ayon sa chismis, para mag-gather yung mga tao sa kanyang community, yung aattend may 500. Maka-attend nga ako minsan pagkagipit na ako. Pag tinanong niyo ako, Pastor, is that good or not good? So, ito lang maganda kong sagot sa inyo. He has the wisdom and has the money. It's a good one to do. Pastor, hindi yung Word of God ang pinuntahan. Bakit? Kapag ministry to the poor, Word of God ba yung pupuntahan nila? O hinihintay nila yung bigas at saka yung noodles at saka sardinas? Pagka ladies evangelism, anong panghikayat? Magpipreach yung pastor o gagawa tayong sabong panghugas ng plato? It's different thing. Iba-iba ang technique on how to get listeners. Pero naghihintay din tayo ng response. Naghihintay tayo ng magandang sagot after the preaching of the word. Yung iba, Pastor, di kami nagkakandak ng ministry to the poor kasi ang pupuntahan doon yung pagkain mo lang at saka etc. Whatever ang pupuntahan niya doon, I have my opportunity to teach and preach the word. Si Pablo, kinadena sa sundalo. Anong ginawa niya? Nagmukmok? Nagalit? Hindi. Hindi evangelist niya yun eh. Hindi naman nandun yung sundalo to listen to Paul. Yung sundalo nandun, para hawakan si Paul hindi makalaya. Kinadena yung sarili nilang dalawa para si Paul hindi makalaya. Nandun ba siya para makinig? Hindi, nandun yun para hawakan si Paul. They have the different reasons. Alam ko kayo din kung bakit kayo na-save. You have different reasons. It might be selfish or not, but you have the reason na nandun kayo. Intindihan niyo pa ako? Yung, Pastor, pinapaganda mo lang yung isang hindi magandang bagay. Mga kapatid, gagawin mo ang lahat just to get audience. Noon merong kwento yung mga Baptist na may pinatayo siya sa gitna ng palengke tapos pinaganon lang at nakatingala. Yan lang po yung ginawa niya and they got the whole market na makinig doon sa pastor.
Kaya nung marami na nakatingin doon sa taong nakatingala na nakaturo na ganyan yung kamay. Mahilig pa naman tayo sa ganun, di ba? Pumunta ka doon sa bandang kalsada, tumingin ka lang na gano'n, maraming titingin doon sa taas eh. Alam niyo yun, mataba yung utak ng pastor na nakaisip, pinatayo niya, tapos nakagano. O di lahat ng dumadaan, nakatingin doon, hanggang na-stuck sila, hinahanapan na. And then he began preaching the word. O ngayon, sabihin niyo sa akin, anong pinagkaiba nung nagbibigay ng 500 tsaka nagbibigay ng bigas with noodles at tsaka yung nagpi-feeding ng children doon? They have the reason. Bakit siya nandun? Ba't siya napunta doon? Kasi nakikiutsyoso siya doon sa... Kahapon na traffic kami sa expressway. Nasa expressway kami. Mas mabilis pa yung biyahe dito kaysa sa expressway. Nag-uusap kami ni Pastor Lito. Sabi na sa exit yan ng May Kawayan, traffic. Pagtingin namin, walang pumapasok sa exit ng May Kawayan. Nag-uusyoso yung mga sasakyan doon sa naksidete doon sa kabila. Yun ang traffic namin. Pagdaan namin, wala kaming dahilan para matraffic. Pero yung nakikitingin yung mga driver doon sa naksidente doon sa kabilang expressway, doon nag-traffic. Ibig sabihin mga kapatid, they have own reasons. As long as you can gather out people and may chance ka to share the gospel, pwedeng individual, pwedeng kamukha na ito, may audience. Pwedeng gawin mo sa campus, pwedeng mong gawin sa school kung papayagan ka, and then do it. Pero merong response para sa iyo. Ito po yung isang magandang response. In verse 44, meron din. The next Sabbath, ito yung ganda po nito, the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. Preliminary preaching in the synagogue, kaya lang merong mga devout converts sa ito yung mga tinatawag nila mga proselytes, mga Gentiles, tapos nagpatuli para maging part ng Judaism. Malamang-lamang kinalat nila yung storya na mayroong nangaral ng salita ng Diyos, ganito ang kanyang kwento. Sino ang na-invite nila? Mga kapatid, hindi ito yung merong umiikot, sasabihin na merong pangangaral sa plaza. Nung nag-film showing po kami, ito pinapagawa ng mga teachers namin sa film showing. Bago kayo mag-film showing, day before, meron nang mag-iikot sa barangay, sasabihin nyo, may film showing po kami, may pasine kami ng ganitong sine. Kung gusto niyo pong manood, pumunta kayo sa plaza sa ganitong araw, ganitong oras, at manonood po tayo ng sine. Effective po yon. Merong pumupunta ahead of time, tapos nagme-megaphone, tapos sumiikot. May palabas po kami, may pasine, etc., etc. Sisiguraduhin namin nakatayo na yung aming tolda, yung aming screen, pagdating po nung time na kami magkakaroon ng film showing. May naliligtas po doon. May nasa-save. Ito, mga kapatid, kumalat ang balita, malamang-lamang, ng mga kinalat ng mga Hudyo at kinalat ng mga devout men o devout proselytes o yung mga nakonbertido para sa relihiyon ng Judaismo. Na namangha sa tuwang-tuwa sa pagtuturo ni Apostol Pablo, ganun din ni Bernabe. Kaya nga, isipin niyo na hikayat ng mga to. Almost the whole city. Di ba kaya, pag nung Children Bible Study namin sa Pakalat, tuwan-tuwa kami dahil yung principal na susunod na yung pupuntahan nagsabi, sana sa susunod sa amin naman. Nakakatuwa yun. Yung excited ka, ipiprepare mo na yung sarili mo pagtuturo. Next time, we'll go on this kind of school dahil the principal was ready. Pero, hindi lahat ganon. Hindi lahat. Hindi lahat is to simply cut the excitement. Sabi ng verse 45, but when the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and began to contradict what was spoken by Paul, reviling him. Hindi pala lahat. Meron mga pagkakataon na ganito, mga kapatid. At
Sabi nila, gawa ng diablo yan, pastor. The strongholds of the devil. It might be the work of the devil, but also the natural tendency of an unbeliever. Na hindi po lahat basta ina-attribute sa diablo, lahat na lang si diablo. Hindi po. Yung iba natural tendencies ng mga tao. Sa diablo, kikilos. Pero ito, natural tendency lang yan. Anong dahilan? Malinaw po yung pagkakalagay. Filled with jealousy. Wala nga naman pinrobok pa ni Diablo yan, ni Satanas yan na para mapuno ng jealousy yung mga. Natural po yun. Kukunti ang converts namin, pero dito ang dami nakikinig. Halos buong syudad. Kahit po yung iba na nasa ibang mga religion, pag nagturo ka ng salita ng Diyos at nainggit sila, bakit ang dami pumunta sa kanila kapag kami kukunti? Lalapastanganin din kayo. Sisiraan. Kahit na sabi, nag-aaral sa Biblia, ipagbabawal nila yung mga anak nila na makinig ng Word of God. Intindihan niyo ba yun? Mga ganong senaryo. Kahit di po ito lahat na, pastor, magandang tugon. Hindi po lahat maganda. Pastor, ikaw, naka-encounter na kayo sa pagtuturo niya na gano'n? Yes. Nagturo po kami sa Natividad. Natividad Nueva Ecija. Half day pa lang kami lumayas na yung presidente ng association ng mga pastors ng Natividad. Okay. 2 session pa lang natatapos namin. Hindi po lahat. And then, meron na siraan, etc., etc. Hindi na kami bumalik sa Natividad. Pero nung pumunta kami ng Cabanatuan, mga 20 pastors po yung tumating. 10 doon galing Natividad, Pangasinan. At pinababalik din kami ng mga yon. Pero talagang iba lang yung response po ng Cagayan de Oro. Okay. Meron din ganito, sisiraan. Hindi po ito tapos. Hindi ito simply matatapos dyan. Kasi sa verse 46, sabi, and Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, it was necessary that the word of God be spoken first to you. Sipin yung puso ng dalawa, Sa inyo muna ibinahagi ito, mga Hudyo. Kayo muna. Pero, itong malungkot, sabi niya, itong malungkot. Since you thrust it aside, itinabi, and judge yourselves unworthy of eternal life. Behold, we are turning to the Gentiles. Ayaw ninyo, tinabi nyo ang katotohanan ng Diyos, then we will leave you and go to other place. And this time, ayaw nyo mga Hudyo, pupunta kami sa iba, pamilya, Gentiles. Ayaw nyo Mga kapatid, meron mga panahon din na natin pwedeng ipilit. Alam mo yun, yung sapilitan mo siya, ipipilit mo siya, isisiksik mo siya, tapos ayaw naman sa iyo, ayaw kang pakinggan. Ito pa yung panahon that will stop. Okay, kung ayaw nyo, we'll go on the other place. Okay lang ba yun, Pastor? Yes. Baka, Pastor, wala lang tiyaga. Siguro, wala naman basta't-basta't na give up sa isang ministry. Tapos sabihin nyo sa akin, Pastor, wala lang tiyaga. Di natin alam kung ano yung itinaga mo na doon. Hindi ka naman magagalit, sabihin mo, wala nang pag-asa to. Siyempre, pag isang attempt lang, hindi naman ganun kadali. Kasi hindi naman isang attempt itong nasa sa Pisidia. Hindi naman po ito isang attempt. They went to the synagogue. They were invited again to go back. They went back. Intindihan niyo ba ako? Nagsalita sa synagogue, they were invited back. Di pa dumarating yung isang Sabat at nakapag-encourage na sila doon sa mga natuwa sa salita ng Diyos sa Pisidia, yung galing sa synagogue, and then bumalik sila, nangaral ulit sila. This time, hindi na sa loob ng synagogue, sa labas na po ito. And ito yung response na mayroon. Kaya sabi na, ayaw ninyo, mga Hudyo,
okay, we'll go to the Gentiles. Doon na kami magtuturo. Ayaw ninyo. And then magko-quote po siya ng line. Anong line ang kanyang kukunin? Sabi niya sa verse 47, "For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth." Napansin niyo ba saan yung pinagkukuhanan niyang linya? May pinagkuhanan siyang verse, tama? At yung verse na kanyang pinagkuhanan ay makikita natin, mga kapatid, sa aklat po ng Isaias. Sa Isaias, ang pinagkukuhanan niyang linya sa lugar na yan, mga kapatid, ay Isaiah 49 verse 6. Samahan niyo ba ako? Ganun po yung nakalagay sa, kung nandun na po kayo, sa Isaiah 49 verse 6. He says, It is too light a thing that you should be a servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserve of Israel. I will make you a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. Alam niyo po ba na yan ay propesiya para sa Lord's servant? Direct prophecy po yung line na yan kay Jesus Christ. That Jesus Christ will become light to the Gentiles. Babalik na po ako sa Acts. Pero bakit kinote ito ni Paul sa kanyang sarili? Bakit niya ito sinabi sa kanyang sarili? Sabi niya, kung titingnan niyo po yung 47, nandun na kayo ulit sa Acts 13:47. For so the Lord has commanded us, saying, I have made you a light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. Naniniwala si Paul na siya ay sinugo ng Diyos at representative ng Diyos in sharing the gospel. Kaya kinote niya itong line na to, dahil naalala niyo ang conversion ni Paul? That he will be a messenger to the Gentiles. Yun din ang sinabi ng banal na Espiritu in sending Paul and Barnabas to the ministry mula sa lugar ng Antioquia. Kaya kino-quote nila to. Okay? Hinango yan ni Apostol Pablo dahil sila ang representative ng Diyos in sharing the gospel to the Gentiles. Ang maganda, ganito siya ka-difficult yung line. Yung mga Gentiles naintindihan yung line. Doon nga namamang, sabi ko, paano naman to? Yung Gentiles naintindihan niya yung passage. Sabi ng verse 48, And when the Gentiles heard this, the quotation, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord. And as many as were appointed to eternal life believed. Alam niyo, narinig nila yung message ni Paul. Okay, yung preaching ni Paul, bago yan ginulo nitong mga Hudyo na ito. Not all, alam naman natin, hindi po lahat ng mga Hudyo sa lugar ng Pisidia disagree. Bakit hindi lahat? Kasi sinabi na po doon sa verse 43 na mayroong mga Hudyo at devout converts to Judaism ang sumunod kay Pablo para pakinggan po sila ulit. And they were encouraged, in-encourage po sila ni Paul to continue in the grace of the Lord. Merong mga Hudyong ayaw. Kahit itong mga Gentiles, marinig yung gospel, narinig yung sinabi kinote Paul mula sa aklat po ng Isaiah, tuwang-tuwa.
and they glorify God. Wow! Pero tingnan niyo po yung nakalagay. And as many as were appointed to eternal life, meron pong itinakda ang Diyos to be or to have eternal life. Yung nakatakda at itinakda na ng Diyos para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang marinig nila yung gospel, they believe. Hindi ito mga naniwala dahil alam ng Diyos na sila'y maniniwala. Hindi po yung ganun pagkakalagay ng Biblia. Ang pagkakalagay ng Biblia, yung nakatakda para magkaroon ng buhay na walang hanggan ay naniwala. Kaya ang trabaho lang natin is to share the gospel. Hindi natin alam sino yung nakatakda. Kaya, pastor, gagawin natin. Wala liligtas. Keep on sharing the gospel. At lahat ng nakatakda na mapapahagi naman ng salita ng Diyos, baka maligtas sa pangangaral mo o sa pangangaral ng iba. Pero magtatanim na muna tayo ng salita ng Diyos. Intindihan niyo ba, mga kapatid? Kung kayo ay naka-attend ng Daily Vacation Bible School and then afterwards you were saved, may nagtanim ng salita ng Diyos sa inyo noon. And then eventually, kayo ay naligtas nung makaintindihan nyo ng mabuti ang salita ng Diyos. Di ba ang saya? Pero di pa tapos. And the word of the Lord was spreading throughout the whole region. May napansin kayo? Yung pagkalat ng salita ng Diyos is not simply in Pisidia, pati sa labas, kumalat. Ganun po yun. Kapag may tumugon, kakalat ang salita ng Diyos. Pero, hindi pa rin tapos. But, tuwan-tuwa sila. Meron, alam niyo, the gospel, maraming naniniwala, maraming nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, hindi tumanggap ha. Wala pa kayong nababasang pagtanggap dyan. Sige nga, pag meron po kayong nakitang pagtanggap dyan, paluin niyo ako mamaya, samantalang masakit po yung mga paa ko. Tinanggap ba nila? Believe. Pag pinalitan yung pagtanggap yung kasalanan, believe. Balikan na natin yung mga but. Sabi doon sa verse 50, may but na naman tayo. But, it's a contrast. The Jews incited, ulitin ko, hindi po lahat ng mga Hudyo yan, yung ibang Hudyo na palataya na sila. But the Jews incited the devout women of high standing and leading men of the city, stirred up persecutions against Paul and Barnabas, and drove them out of their district. Lupit, ginamit na po yung politika para maalis ang mga to. Mapalit tayo, hindi pa po ito nagagamit sa atin. Politika, mga politiko na po yung ginamit to kick them out. Mapalit tayo, mga politicians medyo takot pa sa mga religion sa Pilipinas. Bakit? Kasi baka makasolid vote sila diba? Kaya hirap na hirap nilang huli ng pulis si Kibuloy. Di nila mahuli-huli si Kibuloy kasi politiko ang nagkukubli. Robin Padilla, pinagtatanggol niya si Kibuloy at yung mga taga Davao, they protecting Kibuloy. Kaya hirap niya pong hulihin. Ngayon, nahuli na rin. Baka may nakakuha na ng 10 million. Sana all. Okay? Baka may nakakuha na doon, kaya sinuplong na yan. O baka sabi na susuko ako, bigyan nyo yan sa pondo namin. Hindi natin alam. It's just an assumption of a lot of malikot na kaisipan. Pero ito mga kapatid, they use the politics to keep them out. The politicians to keep them out. Mga sikat na mga babae, high standing, at gayon din the leading men of the city. At yung mga politiko, pinalayas. Hindi siya madali, di ba? hindi ko alam yung damdamin ni Paul dito,
It's a bittersweet. Alam niyo yun? Masaya ka, pero pinalayas ka. Alam niyo, maraming nanampalataya and then pinalayas ka sa lugar. Ano yung senaryo? Kung ikaw to, anong pakiramdam? Masaya ka, maraming nanampalataya sa ating Panginoong Kristo, pero pinalayas ka sa Pisidia. Ano kayang damdamin na meron sila? Na, alam na yan? I-define sa atin ng dulo. Okay? May isiningit kasi si Dr. Lucas na verse 51. Actually, pwedeng tanggalin yung verse 51, pero ilinagay po yan, ibig sabihin, surprising bakit siya nakalagay. But they shook off the dust from their feet against them and went to Iconium. Yung pagpagpag ng, ano pangalan ito? Yung pagpagpag po ng mga paa when you do a mission. Nung bago po kong ma-attend ng pananambahan ng simbahan, is a Baptist church. Ginamit po kasi yan. Meron siyang nakaaway na tao. Sabi niya, papagpagang kita ng paa para di ka maligtas. Akala ko totoo, no? Muntik ko nang ginawa nung ma-convert ako. Excuse me. Akala ko totoo. Basahin nyo lang sa oras nito. No? Sa Matthew 10 verse 14, sulat niyo po. Mateo, kabanatang 10, talatang 14. 10 verse 14 ng Mateo. Sinabi ng Panginoong Kristo, kung mayroong syudad na hindi kayo tatanggapin, sabi sa mga apostoles, ipagpag ninyo ang paa ninyo against them. Yan po yung sinasabi niya. Ang punto ni Pablo dito, pagpagpagan niya na sila ng paa, hindi niya sinasabi na hindi na sila maliligtas. Ang punto ni Pablo nung pinapagpagan niyang paa yung mga Hudyo, ibig sabihin yung responsibilidad niya sa kanila ay tapos na. Wala na akong... Kasi ganito yung puso kasi ni Pablo na po. Kay Pablo po ito, not to everyone. Ang puso kasi ni Pablo ay maligtas ang kanyang kababayang mga Hudyo. Kaya sinagog ang kanyang first target. Ngayon, itong mga Hudyo na to, yung ibang mga Hudyo na nandito sa Pisidia, ayaw nilang paniwalaan at ang mensahe ni Apostol Pablo na yung inihintay nilang Messiah o Kristos sa Grego ay ang Panginoong Hesukristo na dumating sa balat ng lupa. Ang sinasabi ni Pablo, papagbagang ko na kayo ng paa, ibig sabihin, wala na siyang responsibilidad sa kanila. Yung bigat sa puso niya, okay, it's out. Not for all Jews ito, mga kapatid. Bakit? Pagdating niyo ng verse chapter 14, sinagog ulit ang target. Kaya balik yan sa sinagoga, ibig sabihin, hindi po siya yung, alam niyo yun, na, mga Hudyo, ayoko na kayo. Pagpagan, hindi na kayo maliligtas. Hindi po siya ganun. Daw makakalaban niya yung mga yan sa 15. Kaya pag sinabi ng pagpagan ng paa, just that, yung responsibility na nasa isip mo na gusto mong gawin, para sa mga taong yon, wala na. Yun po yung ibig sabihin ng pagpagpag ng paa. Okay? Hindi po ito isang laro-laro lang na nagka-diskusyon lang kayo, papagpag ka ng paa. Magpapagpag na ang paa, wala na akong responsibility sa'yo. Hindi po ganon. Isipin nyo naman yung battle ni Paul dito. Kaya lang ito sukdulan yung effect, di ba? Papalayasin na siya sa lugar. Ganun po kalaki at bigat yon. Ang verse 52, ito po yung damdamin na meron si Paul. Sa ibang translation, mga kapatid, pag binasa nyo to Antioch, may nakalagay na Antioch. No po, King James Version, may nakalagay po siya ng Antioch. Ganon din po yung Magandang Balita Biblia 2005 edition. Kaya may nakalagay po siyang Antioch. But anyway. And the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit. It's either mga mananampalataya or Paul and Barnabas, or nag-report na sila sa Antioch na merong ganito. Ito po yung resulta nun, naging tugon. Nagbigay ito ng katuwaan sa mga iba pang mga mananampalataya. Napalayas man sila, tuwang-tuwa pa rin sila at punong-puno ng galak. Kaya mga kapatid,
In sharing the gospel, mahirap ito. Hindi po ito isang, Pastor, madali ba? No. Iba ang mga responses. Di natin alam if they will respond positively o positibong tugon o negatibong tugon o palalayasin ka na sa community. So let it be as long as we do and share the gospel. Walang sayang dito. It's either pagtatanim ng salita ng Diyos or it's either a judgment sa nakikinig na hindi mananampalataya. And then po, nakinig, hindi nanampalataya, it will be a judgment for them. Kapag ka pinalayas, the more judgment doon sa nagpalayas. But we still pray for their salvation. Just don't give up. Just don't give up in sharing the gospel. Pastor, walang fruit. Don't give up. Share the gospel. Huwag ka papagpag ng paa. Oh. Share the gospel. Huwag natin gagayahin nung narinig kong pastor. Una ako makarinig ng pastor ng kanyang preaching. May nakaaway siya. Sinabi, papagpagan kita ng paa. Akala ko naman tama kasi galing na mangaral ng pastor emotionally. Siyempre, di naman ako makasanay makinig ng preaching. Ngayon, galing-galing para sa akin ng preaching. No, out of line pala yun. Pero mga kapatid, lagi tatandaan, never give up. Share the gospel. Ayaw nila ako, pastor. Hanggang pwede, share the gospel. Pastor, magastos. O ngayon, gagastos tayo para sa kaligtasan ng iba. Ay, yung bagong kakilalang pastor, tuwan-tuwa nga ako sa kanya. Ako nagbibigay ng 500 sa mga dadalo. He's willing to spend this money. Makinig lang yung tao doon. Alam niyo yun? Pastor, padami lang ng miyembro. Whatever it is. Pampadami ng tao, pampadami ng miyembro, basta makinig ng Word of God. Alam niyo yun? Yung isa kong kakilala, nagpapakain every Sunday. Sabi ko, Pastor, gano'ng karami yung miyembro mo? 100, sabi na. O magkaning tithes and offering niya? 100 din. Ang dami mo miyembro, tapos 100 lang ang offering. Ang ginagawa pala niya, nag-feeding siya every Sunday. Sabi na, pag hindi ako nag-feeding, hindi pupunta yung mga baluga doon. Pero kung may feeding ako, mula batang baluga hanggang pinakamatanda, attend sa amin. O makakarinig ng gospel. O nga naman. Mali ang pastor, tama ba yun, mga kapatid? Yun ang paraan niya para matawag yung mga tao. Hindi gagawin niya. Malay natin, may maligtas. Intindihin niyo ba ako, mga kapatid? Ilan po yung paraan niya na makinig yung mga baluga doon sa lugar nila. Mga aitases. Ganun talaga eh. Yung iba naman doon sa Dingalan, they do with the dinagat. Yes, mga aita din yun na nakatabi sa dagat, kaya dinagat ang tawag. Pero pag nakita nyo, is aitang-aita talaga. Kaya ganun mga kapatid. We extend our effort. Huwag yung, maliligtas din ang mga yan, kaya di ka mag-share ng gospel, bayaan mo na lang. Hindi ganun eh. Share the gospel. Gagastos. Mapapagod. Pero ito yung gusto ng Diyos sa atin. We share the gospel. Ang tugon, depende sa Diyos. Kahit hindi mo sila pataasin ng kamay, ang mga tutugon ay tutugon. Nawa mga kapatid, sa ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos, never give up. Sa mga hindi po nakikinig o nakikakarinig ng salita ng Diyos, huwag nawa kayong abutan na katapusan ng biyaya at habag ng Diyos. Baka kaligtasan. Hindi nyo matamasa kamukha ng mga Hudyo dito na tumutol ng tumutol. You might be o baka nire-reject yung salita ng Diyos. Papasok dito, lalabas doon. Kaya hindi ka nakakatugon. Limi-limiin mo mabuting balita ng Diyos. At tingnan mo ang pagkilos ng Diyos sa iyong mga buhay. Manalangin po tayo.
Panginoon, salamat po. Salamat sa tugon at naging tugon po ng mga tao when the gospel is shared. Salamat, merong Apostol Pablo na masipag din na mangaral ng inyong mga salita. Salamat, may Bernabe. Salamat with some Jews and Gentiles na na-save. Nagbalita ng mabuting balita kung bakit marami nakinig at maraming naniwala at nanampalataya sa aming Panginoong Kristo. Yung mga nakatakda ay totoong nanampalataya. Hiling namin, O Aming Diyos, as we share the gospel, bigyan niyo po kami ng tapang at kakayanan like Paul and Barnabas. Tulungan niyo rin po yung bawat nakikinig sa mga pangangaral namin sa labas, sa komunidad, sa aming pong simbahan, makatamasa nawa ang lahat ng kaligtasan. Nawa sila ay maniwala at manampalataya sa aming Panginoong Kristo. Hiling at dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.